si Ferdinand Romualdez Marcos. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Wala nang uwian ang libu-libong nasa Quirino Grandstand sa Maynila sa mga oras na ito para sa pagpupugay o pahalik. Doon na nila hihintayin ang traslasyon ng imahe ng Poong Jesus Nazareno papunta sa simbahan ng Quiapo bukas. Kabilang sa mga dumagsa sa pagpupugay, ang ilang pong senior citizen at may karamdaman na tiniis ang ilang oras na init at siksikan sa pila. Mula rin dito sa Quirino Grandstand sa Maynila, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Emil, balak nga ng ilang mga namamanata dito, wala nang uwian, pamorningan na hanggang sa traslasyon. Tanghali pa lang, abot na hanggang sa may tapat ng Luneta sa may Ross Boulevard ang pila ng pahalik na ginagawa dito sa may Quirino Grandstand. Sa tansya ng mga pulis, nasa mahigit 1 kilometro na ang haba ng pila, lalo't di naman ito basta diretso lang, kundi pinagmistulang bituka para di masyado lumayo. Sa pagtatanong namin, tumatagal lang 3 hanggang 4 na oras ang pagpila. Isa na sa mga napasabak dito ang pamilya Damasco na nasa 2 oras din daw bago nakarating sa Poon. Partida, sa courtesy lane na sila pinapila pagkat mayroon silang karamdaman. Ang 26 anyos nilang anak na si Mary Rose may cerebral palsy at iniindang respiratory tract infection. Habang ang 68 anyos niyang ama naman na si Mang Ulysses may sakit sa puso at diabetes at bunsod ng komplikasyon ay hirap na ring makalakad. Nais po talaga naming makalapit sa kay Jesus Nazareno. Hindi man namin ikinahihiya, talagang kinuha namin si Jesus Nazareno upang mapagaling po kami. Pagalingin po kami at mahalin kami makatulong pa ulit. Taon-taon na raw nilang ginagawa ito bilang panata. Umaasa na balang araw ay gagaling din sila. Kung may mga pagsubok man darating sa buhay natin, katulad sa amin may mga pagsubok pero nilalabanan pa rin namin. So huwag kayong mawalang pag-asa dahil andyan si Heavenly Father, si Jesus Christ na handang tumulong sa atin. Siguro binibigyan lang niya tayo ng mga ganitong pagsubok para maalala natin siya. Samantala, tirik pa man din ang araw, kanya-kanya ng pwesto ang ilan sa mga namamanata sa may Burnham Green, ang open field dito sa may Quirino Grandstand. Kanya-kanyang setup ng mapapahingahan, yung iba halatang napaghandaan, may mga dala pang folding chair at mahihigaan. Wala na raw uwian, dito na raw sila magpapalipas ng magdamag, lalo't inaasahan ngayong gabi pa lang, mapupuno na ng deboto ang lugar. Tapusin talaga namin, no? Yung lahat dyan na programa, tapusin talaga muna namin. Hanggang sa magparid na ibaba na si Senyor Nazareno. Taon-taon namin ginagawa to. Kami kahit wala kaming baon, pamasahe lang, okay lang sa amin. Para makapunta kami sa Kanya. Salamat para humiling sa Kanya uli. Lahat ng hiling namin sa Kanya, binibigay niya. Pasado 3:00 ng hapon, pinasigla naman ang mga namamanata sa lugar ng isinagawang band parade. Sa pangunguna ng marching band na tumugtog ng mahimig panrelihiyon at tradisyonal na musika. Pasado 5:00 naman na ng hapon nang idaos ang panalangin sa takip silim, isang pampublikong dasal na idinaraos sa dapit hapon bilang paghahanda sa araw ng traslasyon. Bukas, 5:00 ng umaga magsisimula ang traslasyon. Ang andas ng Poong Nazareno iikot mula Quirino Grandstand, lulusot sa iba't ibang kalsada sa Maynila sa rutang may habang mahigit sa 5 kilometro hanggang sa makabalik sa Quiapo Church. Paalala ng mga otoridad, huwag nang magsama ng mga bata at mga may karamdaman sa traslasyon na inaasahang lalahukan ng mahigit sa 6 na milyong katao. Sa mga sandaling ito ay umabot na sa mahigit 29,000 na namamanata ang nagpunta dito sa Quirino Grandstand
para sa pahalik ng Poong Jesus Nazareno. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Nagpaalala naman ng simbahan na bukod sa taunang pista ng Poong Jesus Nazareno, pwedeng bumisita ang mga deboto sa Quiapo Church. Anumang araw o oras, may daan din para makawakan ng paa ng poon na siya ring nais ng mga pumipila sa pagpupugay o pakalik. Mula naman sa Quiapo, Maynila, nakatutok live si Mark Salazar. Mark! Emil, nauunawaan ng Quiapo Church yung kahalagahan ng sakripisyo sa mga deboto, yung sakripisyo ng masikip na kapistahan. Pero ang mensahe rin ng simbahan sa mga deboto, hindi naman kailangang ang debosyon ay dito lamang sa Quiapo Church. Hindi naman kailangang ang debosyon ay sa pahalik lamang o sa pagpupugay sa imahe ng Jesus Nazareno. Hindi raw mapipigilan si Lola Lorna na pumunta sa mismong dambana ng Jesus Nazareno sa kanyang kapistahan. Maliit na suklian niya ito sa pagkakaligtas niya sa kanser. Siya lang talaga ang pananiniwalaan ko, wala nang iba. Tsaka lahat ng hihilingin mo talagang tutuparin niya. Pinakamagaling na dakilang manggagamot. Sabi ng maraming deboto, mas panatag silang dinidinig ang kanilang bulong kapag sa Quiapo sila nanalangin. Lagi ko talagang dinadayo si Poong Jesus Nazareno. Especially nung namatay yung asawa ko, nung nagkasakit ang asawa ko nung 2017. Every Friday talagang dumadalangin ako sa kanya. Ang tanging dalangin ko lang, bigyan kami ng lakas ng katawan. Marami kaming natutupad na pangarap na tinutulungan niya kami. Ayon mismo sa Quiapo Church, ang orihinal na imahe ng Poong Nazareno, magkakahiwalay na ang mga parte. Orihinal na ulo ng poon, makikita sa imahe na nasa altar ng Quiapo Church. Ang orihinal na katawan naman, ang siyang ipinoprosesyon tuwing traslasyon. Ang mga bahagi ng orihinal ay hiwa-hiwalay. Sa traslasyon, ang orihinal na bahagi dito ay ang katawan. Ang mga ibang bahagi, for security reasons, hindi namin sasabihin. Ang ulo na nakikita natin sa harapan ng altar ay orihinal. Ang imahe na pinipilahan para sa pagpupugay o pahalik sa Quirino Grandstand, isa namang replika. Hindi raw talaga pinapahawakan ng orihinal na mga bahagi ng poon para maprotektahan ito. Personal ang debosyon ayon sa simbahan, kaya't iginagalang nila kung ang debosyon man ay sumiksik at pumila para makahipo kahit sa replika lamang ng Jesus Nazareno. Hindi naman ang mga kahoy ang sinasamba ng mga deboto kung hindi ang katotohanan nakapuloob sa bawat replika. Ang katotohanan na minsan sa ating kasaysayan ay nakipamuhay ang Diyos sa atin upang madama niya ang ating abang kalagayan. Hindi ang mga ribulto ang mga larawang nakakapagpagaling, kung hindi ang ating pananampalataya. Pero bukas ang Quiapo Church at pwede anumang oras at araw para sa mga debotong gusto ng taimtim na panalangin. Ang tahanan at pambansang dambana ni Jesus Nazareno ay bukas 24 oras. Hindi po nagsasara ang mga pintuan ng ating simbahan. At any point in time, ang ating mga deboto pwede pong pumasok sa loob ng simbahan at magdasal. Ipinakita pa nga ni Father Robert Arellano kung saan ang daan sa likod ng Quiapo Church papunta sa likod ng altar para makahipo sa paa ng Jesus Nazareno. Sa normal na araw, doon sila manggagaling sa labas, dito sa ating Evangelista Street. Papasok sila dito sila lilinya, papasok sila dito sa linya. At dito maglalakad sila para pumunta sa likod ng ating altar. Sa likod rin ng altar, maraming replika ng Jesus Nazareno na pwedeng inspirasyon sa pagdarasal. Ito po yung tinatawag nating pilgrim images. Kapag yung mga ibang parokya or ibang simbahan, sila ay nagre-request na dalahawin ng mahal na Poong Jesus Nazareno, meron po tayong nakaabang ng mga pilgrim images. Kasabay, Emil, ng nagpapatuloy na pagpupugay dyan sa inyo sa Quirino Grandstand, ang pagpupugay din dito sa Quiapo Church kung saan pwede rin pumila yung mga deboto para magbigay pugay sa dalawang pilgrim images na nakapwesto po sa likod ng Quiapo Church sa Benedict Building po yan, facing Evangelista Street. Samantala po ay nagbabaho ng kautusan ng Manila LGU na nagbabawal ho na mag-inom, liquor ban ho ito,
within 500 meters paligid ho ng Quiapo Church at within 500 meters din sa paligid ho naman ng ruta ng traslasyon. Balik sa iyo, John Emil, sa Quirino Grandstand. Maraming salamat, Mark Salazar. Sumuko na ang aktres na si Rufa May Quinto kaugnay ng kasong paglabag sa Securities Regulation Code, bagamat naudlot ang pagpapiyansa dahil sa pagsama ng kanyang pakiramdam. Pagdidiin ni Quinto, biktima lang din siya ng kumpanyang nagbebenta at nag-aalok ng securities sa Pilipinas nang walang pahintulot mula sa SEC. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Mag-aalas 6 ngayong umaga nang lumapag ang eroplanong sinakyan ng aktres na si Rufa May Quinto mula San Francisco sa Amerika. Kasama ang kanyang abogado, sumuko si Quinto sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Nang amin siyang unang makaharap, nagawa pa magbiro ng aktres. Hi! Welcome to me in the Philippines. Yes, I surrender myself. Kamusta po kayo, ma'am? How are you? Okay naman, medyo pagod kasi galing US. Matatandaang nag-issue ng warrant of arrest ang Pasay RTC laban kay Rufa May sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code. Kaugnay yan ng kanyang pagiging endorser ng kumpanyang Dermacare na umano'y sangkot sa pagbebenta at pag-alok ng securities sa Pilipinas nang walang pahintulot mula sa SEC. Matapos dumaan kay NBI Director Jaime Santiago, pinroseso sa NBI ang mga papeles kaugnay sa kanyang pagsuko. Bago tumulak papuntang Pasay City, nagpaunlak ng panayam sa GMA Integrated News si Rufa May. Biktima din po tayo, kaya lahat haharapin, go, go, go. Hindi maganda kasi reputasyon ko na yung sinisira dito. Kaya rin haharap ako para i-clear ko yung name ko. Sa totoo lang, dapat ang hanapin nila ay may-ari. Wala naman akong pinalaman sa kanila. Hindi ko naman sila na-meet o nakilala. In fact, ako din, hindi rin ako nabayaran. Nag-bounce lahat ng cheque. Dagdag ng aktres, biktima rin ito ng Dermacare nang kunin siyang endorser. Yung pumirma ako, tapos first down, talbog. Second down, talbog. So, puro bounce. Hanggang sasabi, sorry. Kinancel din nila ako as endorser. Sinubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Dermacare ukol dito. Apila ng aktres, wag sana siya husgahan at pakinggan muna ang buong kwento bago agad maniwala. Sana i-highlight nyo kung sino ba yung kawatan dito. Hindi porkit artista, ikaw na yung laging nasa news. Diba? Ibig sabihin, kailangan malinaw na hindi lang po ako, hindi yung mismong may-ari ang dapat habulin. Kanina, nagtungo na ang grupo ni Rufa May sa Pasay Hall of Justice upang maghain ng piyansa. We were posting bail kanina, maghapon. But then, mga around, almost done na sana kami. Biglang sumama yung pakiramdam ni Miss Rufa May Quinto. Medyo nag-shoot up yung blood pressure niya. Probably due to stress or jet lag, yung pagod. But I think it's stress. We will continue the bail process tomorrow morning, first thing in the morning. Dawit din sa kaso ng Dermacare ang artista at businesswoman na si Neri Naig Miranda, asawa ni parokya ni Edgar frontman Chito Miranda. Matatandaang dinakip pero pinalaya rin si Neri matapos kansilahin ng korte ang arrest warrant laban sa kanya. Hindi raw kasi na ipagbigay alam kay Neri ang tungkol sa preliminary investigation ng Office of the City Prosecutor ng Pasay. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sisimulan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang rehabilitasyon ng buong EDSA ngayong taon. Ayon kay Public Works Secretary Manuel Bonoan, alinsunod yan sa kagustuhan ng Pangulo na maging maayos ang biyahe roon para hindi matagtag. Sa unang semestre ng taon naman, sisimulan ang Bataan-Cavite Interlink Bridge na daraan sa Manila Bay at magdudugtong sa dalawang lalawigan. Inaasahang mapapaikli nito sa 40 minuto ang kasalukuyang 4 na oras na biyaheng Bataan-Cavite. Sa habang 32 kilometers, ito raw ang magiging second longest bay bridge in the world. Malapit na ang anihan kaya nababahala ang isang grupo ng magsasaka na nalulugi umano sa pagbaha ng imported rice na inangkat nitong 2024. Sagot naman ng Agriculture Department, bumaba ang lokal na produksyon na apektado ng El Nino at La Nina. Nakatutok si Bernadette Reyes.
Umabot sa 4.7 million metric tons ang inangkat na bigas noong 2024. Ito ang record high o pinakamataas na tala ng inangkat na bigas ng Pilipinas. Bumaba ang ani noong isang taon kumpara noong 2023 ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa Department of Agriculture, tumaas ang imported na bigas sa bansa, hindi lamang para punan ng local supply, kundi dahil na rin sa pagpapababa ng rice tariff sa 15% mula sa dating 35%. Bagamat tumaas yung importasyon noong 2024, malaki naman yung binaba ng lokal na produksyon. Very significant yung reduction and yung import, of course, compensated dun sa losses natin. Because of El Nino, yung sunod-sunod na bagyo, La Nina. This 4.7 could also be reflective na hindi na or very limited na yung smuggled rice. Nababahala naman ang isang samahan ng mga magsasaka dahil maapektuhan daw ang Pilipinong magsasaka ng pag-i-import. Parating na po yung anihan ng palay sa Marso. Baka po itong pagpahabo ng imported rice sa ating merkado, magpapababa talaga ang presyo po ng palay. Hindi naman nakikinabang yung ating mga consumers. Mahal pa rin yung bigas sa palengke. Sa Murphy Public Market sa Quezon City, nasa 60 pesos ang kilo ng ilang imported rice. Same pa rin po. Medyo yung iba nababa, yung iba naman po ay same pa rin price. Kami sa Department of Agriculture, ang pinakamandato at ang focus namin ay ang lokal na produksyon. Yung importation kasi that's entirely out of the government hand. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, huling gabi na ng pagpupugay pero hindi maubos-ubos ang mga kwentong nagpapatingkad sa pananampalataya ng mga dumagsa rito sa Quirino Grandstand. Maraming may hiling pero ang ilan gusto lang humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan. Ang kanilang debosyon tunghayan sa aking pagtutok. Binaldaman ng karamdaman, nang ibabaw pa rin ang debosyon sa mga debotong aking nakausap. Hindi nakadlangan ng pisikal nilang lagay ang personal na pagpupugay sa Poong Nazareno rito sa Quirino Grandstand. Ang mag-asawang Jason at Noemi Asuncion nga, bit-bit pa ang kanilang panganay ngayong ika-10 taon ng kanilang pamamanata. Itong debosyon na ito, ano nagtutulak sa inyo para gawin ito taon-taon? Ay para po sa bata, paging healthy po sa pangangatawanan po namin. May cerebral palsy ang anak, pero mula raw nang itaas nila sa mahal na senyor ang lahat. Hindi ito naging problema ng pamilya. Mami, ano ang nakukuha ninyo sa inyong kalooban? Sa inyong kalooban po? Sa totoo lang po, nakakagaan po ng kalooban namin na nagsasakripisyo kami at least once a year para din sa health ng mga bata at saka sa amin na rin. Ilang taon namang inakay ni Lola Carmelita ang anak na may kapansanan patungo sa imahe ng mahal na senyor. Ang hinihiling ko kasi bigyan pa ako ng lakas kasi may anak ako special child. Ayan ang hiningi ko. Kaya ngayon, lagi kami kada taon nandito. Kung may mga magulang na bitbit ang mga anak sa pagpupugay, ang batang si Axel Jade naman, akay ang lolo niyang binalda ng stroke. May karamdaman din kasi ang kanyang lola at walang ibang sasama sa lolo Sam niya. Anong sasabihin mo kay Papa Jesus? Salamat sa Panginoon. Opo. Tapo ako dito. Tapos meron ka bang gustong sabihin para kay lolo tsaka kay lola? Nata. Sana mapagaling na si lolo. Si Isidora, mag-isa namang bumiyahe mula Zamboanga para hindi raw mapatid ang pamamanatang anya'y nagbibigay lakas loob sa kanya. Hanggang ngayon may karamdaman ako, pero hindi siya lumalala. Anong klaseng karamdaman? Pwede ho malaman? Ano sir, yung ovary? Si Mang Danilo naman, kahit hirap din ang lagay mula ng ma-stroke noong 1 taon, nagtungo sa pagpupugay hindi para humiling pa, kundi sana raw mapatawad siya ng may kapal sa naging madilim na yugto ng kanyang buhay noon. Marami akong pagkakasala. Unang-una, lahat yatang pagkakasala. Nung pumatay lang akong tao, hindi ko ginawa. Yun lang. Lahat nagawa ko, magnakaw lahat. Kasama ni Mang Danilo ang kanyang may bahay na kahit anong problemang dinala niya sa pamilya, hindi raw siya iniwan. Alak, tugal, saka babae pa nung araw.
Opo. Ngayon ho? Hindi na, good boy na. Ano na issue iparating sa mahal na poon? Yangi pa ako ng tawad sa kanya. Salamat. Binigyan pa ako ng pagkakataon mabuhay. Sa update ng Manila Police District as of 5 p.m., nasa mahigit 12,000 na ang debotong narito ngayon sa ginagawang pagpupugay. Ang situation, peaceful ayon sa mga otoridad. Itinanggi ni Manila Mayor Hani Lacuna na may mahigit 500 milyong pisong utang ang City Hall sa dati nitong garbage collection contractor. Ang sabi nito, dumaan sa proseso ang disbursement o paglalabas ng pera para bayaran ang Leonel Waste Management Corporation. Hindi anya maaaring kaliwaan ang pagbabayad. Nabayaran na rin anya ang para sa unang 4 na buwan ng 2024 at available na rin ang pondong mahigit 131 million pesos para sa serbisyo ng Leonel noong Mayo at Hunyo. Dagdag ni Lacuna, hindi ito masasabing utang. Kung hindi, ito'y due and demandable gaya ng nakasaad sa pinirmahan nilang kontrata. Ayon din daw sa ulat mula sa mga barangay, December 30 pa lang daw ay inabandona umano ng Leonel ang kanilang tungkulin, kahit hanggang December 31 pa ang kanilang kontrata. Nauna na yang itinanggi ng Leonel. Samantala, binigyan ng hanggang January 10 ang mga bagong kolektor ng basura ng Maynila para mahakot ang mga tambak ng basura na naipon mula Pasko at Bagong Taon. Sa Hollywood naman, maghahatid ng roller coaster of emotions ang 2024 MMFF Best Picture na Green Bones. Papunta na sa Manila International Film Festival ang lead cast nito kahit busy din sa mga upcoming project. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Tupuan ng kabutihan ang taong nagkasala. Bukod sa extended, ang pagpapalabas ng 50th Metro Manila Film Festival Best Picture na Green Bones sa mga sinehan nationwide. Mapapanood din ito sa Manila International Film Festival o MIFF 2025 sa Los Angeles sa Amerika. Kaya naghahanda ng pumunta roon sina MMFF Best Actor Dennis Trillo at Best Supporting Actor Ruru Madrid. Dahil first time sa US, excited si Ruru. Dahil sa pelikula po na Green Bones, parang makakamit ko na yung isang pangarap na yon. At di na rin ako makapaghintay na mapanood po nila ang pelikula na Green Bones. Magkaka-gala night at kikilalanin sa MIFF ang entry ng GMA Pictures, GMA Public Affairs at Brightburn Entertainment. Gayon din ang iba pang 2025 MMFF movies. Dadali natin itong mga films ng Metro Manila Film Fest to Hollywood. Hello, Love Again will also be screened at the Manila International Film Fest. So, since ang Green Bones ang nanalo na Best Picture natin sa MMFF, isa to sa mga highlights. Best moment of his career as an actor. At dream come true na ang touring ni Dennis sa Best Actor win niya para sa Green Bones. Hindi mangyayari yun kundi sa lahat ng mga nanood, sumuporta, naniwala dun sa project. Utang namin yung lahat sa inyo. Salamat po sa lahat ng mga pumunta sa sinihan at gumastos para panoorin tong pelikula namin. Pero masusundan pa ang big screen project ni Dennis with the GMA Picture co-production. This time with his wife and two-time MMFF Best Actress, Jenilyn Mercado. Medyo matagal-tagal na namin na hindi nagagawa na gumawa ng pelikula, siguro more than 10 years na. And ito yung comeback movie namin, kaya natutuwa ako na madaming nakagusto dun sa trailer and madaming na-excite. Si Ruru naman mapapanood muli bilang kapuso prime action hero sa Lolong, Bayani ng Bayan. Para pong lumulutang talaga ako ngayon sa galak. Talagang nakakapagpa-humble sa akin because sabi ko nga, hindi po naging madali yung journey ko. Sana po sa mga nangyayari po sa akin, makapagbigay po ito ng inspirasyon sa mga katulad ko na nangangarap lang. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. Nakipagtalo naman sa mga tawa ng MMDA ang ilang silita nang tanggalin ng ahensya ang mga sagabal sa daraanan ng andas ng Poong Jesus Nazareno. Nakatutok si Ian Cruz.
Tumaas ang tensyon sa clearing operation ng MMDA sa ruta ng traslasyon. Sa Arlegue Street, nakipagtalo pa sa MMDA ang mga nasa isang karinderya. Ipinapasok na umano ang mga paninda pero kinumpiska pa rin ang isa nilang mesa. Ilang araw na kayo pinagsabihan. Ayun na nga po, tinatanong na. Yun nga, ang point dito, pag wala kami balik, di ba? Ayun lang nga, tinatanong lang eh. Pati ang nagko-cover na media na pagdiskitahan. Hoy, tagilin niyo yan. Sir, Di rin nakaligtas ang mga ihawan sa MMDA, pati na ang kulungan ng manok sa bangketa. May mga motorsiklo at tricycle ring na hatak. Sa Carlos Palanca Street, nabulabog ang mga rider sa sorting area ng mga online shopping item. Sa pagmamadali na mahila ang kanilang motorsiklo, may rider na nasagasaan ng ilang ide-deliver. Hindi po kasi sa loob. Kaya sila nagsusort dito sa labas. Wala na po kasing space sa loob. Pero hindi ba kayo nabigyan ng warning na bawal na yun? Wala pa naman po. Pinagsasabihan na natin sila lahat. Nag-post pa ako na bawal dito sa magkabilang side. Ang tindahan sa bangketa, di rin pinalagpas ng MMDA. Paalis muna. Kailangan sumunod? Oo, sumunod po sa patakaran po. Malapit sa San Sebastian Church, may natiketan at nahatak ring sasakyan. Mahalagang maging maaliwalas ang ruta lalo na sa masisikip na Fraternal at Vergara Streets. Sa clearing operation naman sa Blumentritt Street na alternatibong ruta dahil sa traslasyon, ilan pang sasakyan ang natow. Meron po pa ilan-ilan talagang mga humahambalang pa rin sa flow ng traffic, mga illegal parking, meron po pa ilan-ilan mga sidewalk obstruction. So nilinis po natin ito. And aside from that, meron pong parte ng ating mga mabuhay lane which will be utilized as a alternate route for the traslasyon. Ilan pang bahagi ng mabuhay lane ang pinasadahan ng MMDA kontra sa gabal sa kalsada at bangketa. Kinahapunan, pinasadahan muli ng MMDA ang ruta ng traslasyon. Sa Quezon Boulevard sa tapat ng Quiapo Ilalim, may kotse na natow ang MMDA. Pinaalis naman ang pickup na ito na iligal na nakaparada sa Arlegue Street. Natiketa naman ang ibang nakaparadang sasakyan. Ilang sasakyan na walang driver ang hinatak. May pick-up ring nahila sa Bilibid Viejo Street. Sa huling pag-ikot ng MMDA, may mga dinatnan pa rin silang nakahambalang sa ruta ng traslasyon. Pero tiwala ang ahensya na bukas magiging maayos ang kabuuan ng traslasyon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Isang dambuhalang buwaya ang napadpad sa dalampasigan ng Languyan, Tawi-Tawi. Nahuli ng mga residente ang buwaya na may habang 18 talampakan. Hindi raw naging maliksi ang buwaya dahil sa laki at bigat nito. Nakatakda itong i-turn over sa Ministry of Environment, Natural Resources and Energy ng Tawi-Tawi. Nabulabog naman ang mga taga Rosario, Cavite matapos mamataan ang isang sawa sa harapan ng isang gusali. Tumatawid ito papunta sa kabilang kalsada. May haba ito na 13 talampakan at may timbang na mahigit 15 kilo. Posibleng gutom daw ang sawa at naghahanap ng pagkain kaya lumabas sa kanyang lungga. I-turn over na ang sawa sa Municipal Environment and Natural Resources Office. Mga kapuso, kasalukuyan na nating nararanasan ang surge o bugso ng hanging amihan. Ayon sa Pag-asa, buong Luzon na ang naapektuhan nito ngayon. Kaya ang shear line, nabanggaan ng malamig na amihan at mainit na easterlies, umaabot na sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Dahil malakas ang ihip ng amihan, bahagya na ring lumalamig ang panahon sa ilang lugar, lalo na paglalim ng gabi hanggang sa umaga. Kanina na nga bumagsak sa 14 degrees Celsius ang temperatura sa La Trinidad, Benguet. 14.4 degrees Celsius naman sa Baguio City. Kasama rin sa nakaranas ng malamig na panahon kanina ang Tanay Rizal na 19.6 degrees Celsius ang lamig. Ayon po sa Pag-asa, posibleng magpatuloy ang lamig ng amihan hanggang sa mga susunod na araw, lalo't peak o kasagsagan nito ngayong Enero hanggang Pebrero. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may kalat-kalat na ulan pa rin sa Cagayan, Isabela, Aurora, Mimaropa at malaking bahagi ng Visayas at Mindanao.
Pinakamatitindi ang buhos sa Southern Luzon, kabilang ang Bicol Region, kung saan may intense to torrential o tuloy-tuloy na pag-ulan. Patuloy na maghanda sa banta ng baha o landslide. Maulan din sa Visayas at Mindanao, lalo bandang hapon. May malalakas ding pag-ulan, kaya maging alerto rin ang mga residente. Base naman sa updated special weather outlook para sa Nazareno 2025, nasa pagitan ng 22 hanggang 30 degrees Celsius ang temperatura bukas sa Maynila. Magiging bahagyang maulap at may tsansa pa rin ng ulan. Kaya ingat po mga kapuso. Mas maraming Pilipino ang sang-ayon sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kumpara sa mga tutol. Ayon yan sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa survey ng SWS nitong huling quarter ng 2024 na kinomisyon ng advisory at research consultancy group na Stratbase, 41% ang nagsabing sumasang-ayon sila sa mga inihaing impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. 35% ang hindi sumang-ayon habang 19% ang undecided. Kung hihimayin ang naturang impeachment ay pinakasuportado ng mga nasa Balance Luzon, kung saan 50% ang sumang-ayon, sinundan ng National Capital Region, Visayas at Mindanao. Pinakamarami naman ang hindi sang-ayon sa baluarte ni Duterte sa Mindanao kung saan 56% ang nagsabing hindi nila suportado ang mga inihaing reklamo. Sa ngayon, 3 impeachment complaint na ang inihain laban kay VP Duterte at may inihahanda pa umanong ika-4 na reklamo. Tinanong din ng mga respondent kung ano ang maaaring maging basehan para ma-impeach ang vice-presidente. 46% ang nagsabing pwedeng maging basihan ng umano'y hindi maipaliwanag na paggastos ng Office of the Vice President at Department of Education sa confidential at intelligence funds nito. Sinundan niya ng kanyang pagtanggi umano na sagutin ang investigasyon kaugnay sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Umano'y ill-gotten wealth na hindi umano maipaliwanag ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL-and-Form ni Duterte. Sinunda ng mga pagbabanta niya sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. At umano'y pagkakasangkot niya sa extrajudicial killings nung siya ay mayor pa ng Davao City. Isinagawa ang survey nitong December 12 hanggang 18, 2024 sa 2,160 respondents at may margin of error na plus or minus 2%. Hinihingan pa namin ang reaksyon ng bise kaugnay sa naturang survey. Nauna nang sinabi ni Duterte na handa siyang harapin ang mga ito at dumepensa ring wala siyang nilabag na batas. Para sa GMA Integrated News, danating ko nakatutok 24 oras. Nagpalipad ang China ng military helicopter sa BRP Cabra na nagbabantay sa tinaguriang monster ship ng China sa West Philippine Sea. Ang binabantayan namang monster ship ay lumayo sa Zambales pero pinalitan doon ng isa pang barko ng China Coast Guard. Nakatutok si Chino Gaston. Lumayo na mula Zambales ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard. Tinawag na monster ship ang CCG-5901 dahil sa laki nitong 12,000 gross registered tons. Pero agad naman pumalit dito ang China Coast Guard vessel 3103. China Coast Guard 5901 left, but initially we thought it is leaving for good, no? And then eventually we realized this morning that it is not a total departure of the China Coast Guard. It is just going to be replaced. Nababahala ang pamahalaan sa pananatili ng monster ship sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa huling monitoring ng Philippine Coast Guard, nasa 30 nautical miles na ito mula Bajo de Masinloc. 3 araw na itong binubuntutan ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard. Kahapon habang sinusundan ang monster ship, lumapit raw ang isang military helicopter ng People's Liberation Army Navy at nag-hover o nanatili sa ibabaw ng BRP Cabra ng higit kumulang 20 minuto. Hindi ito ang unang beses na nagpalipad ng military helicopter ang China para iharas ang mga barko ng PCG. Noong Disyembre, sumali na rin sa pagbuntot sa mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc ang isang Chinese warship. Sabi noon ng National Maritime Council, hindi pa rin sapat na dahilan ito para itapat ang Philippine Navy para daw hindi lumala ang tensyon. We have always measured response in carrying out maritime law enforcement and also in challenging
the unlawful presence of the Chinese Coast Guard. This just goes to show, no, that it is the Chinese government that is escalating the tension, that they are provoking us. Dahil sa masamang panahon, papalit sa BRP Cabra ang mas malaking BRP Teresa Magbanua para bantayan ang Baho de Masinloc. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang China tungkol sa insidente. Pero iginit nilang makatuwiran at alinsunod sa batas umano ang pagpapatrol at law enforcement activities ng kanilang Coast Guard. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Mula Quirino hanggang Quiapo, tila walang pagod ang mga lumalahok sa traslasyon ng Pong Nazareno. Pero alam nyo bang minsan ang naobserbahan ang mismong mga punto sa prosesyon kung kailan mas masindi ang mga deboto sa paglapit sa andas? Ang pag-aaral, kaugnay niyan at mga rekomendasyon nito tutukan sa special report ni Maki Pulido. Halos taon-taon na lang maladagat ang siksikan ng daang libong deboto sa traslasyon ng Poong Nazareno. Inobserbahan yan sa isang pag-aaral noong 2019 na nilathala sa International Association of Traffic and Safety Sciences Research. Noon, umaabot sa 12 deboto sa kada square meter ng dinaraanan ng andas, malayo sa komportabling bilang na 5 tao lang kada square meter. Kabilang din sa naobserbahan ang lalong pagsidhi ng pagnanais ng mga taong makalapit sa andas tuwing mapupunta sa mas makikitid na kalsada. Tinawag nila yang hustle rate. Nababawasan naman yan sa mas maluluwag na kalsada. Lumalala rin ang sitwasyon habang bumabagal ang andas, lalo naman pag napapatigil ang andas kung kailan lalo ring ginaganahan ng mga debotong lumapit sa imahe ng poon. Sa mga pagkakataong ito, ayon sa pag-aaral, umaabot sa 56 na tao kada minuto o higit 500 tao sa loob ng 10 minuto ang susubok lumapit sa andas. So for 600 seconds, inobserba namin binilang namin kung ilan yung mga umaakyat, syempre yung mga umaakyat sa balikat at ulo ng ibang tao, habang nakatigil yung andas. Para maiwasan ang paghinto ng andas, inirerekomenda ng pag-aaral na magkaroon ng hindi bababa sa 50 taong magtutulak sa andas. Kung maaari rin daw, may mga bantay sa harap na hahawi ng mga sumasalubong para hindi maharangan ang pagdaan nito. As much as we want people to celebrate yung Itim na Nazareno, we want it to be safe as well. So the more continuous the movement is, siguro less yung experiences ng mga deboto na ganito. Pero gustuhin mang tuloy-tuloy ang traslasyon. Mahirap ito ayon sa Quiapo Church. Mayroong mga pagtigil dahil nga may mga maliliit na iskinitang dinadaanan ito. It would be very impossible na magdire-diretso. Noon pa man ay pinapayuhan na ng simbahan ng mga deboto na huwag tangkaing sumampa o lumapit sa andas. Kung walang pagsampang ginaganap, makakatiyak tayo na magiging ligtas ito. Pero mahirap umanong sundin ang payong ito ayon kay Apollo na halos 3 dekada nang sumasampa ng andas. Ginagawa niya ito sa kanto ng Fraternal at Vergara Street, ang tinukoy ng pag-aaral na pinakasiksikan at pinakamaraming taong sumasampa sa buong ruta. Mukha man daw magulo tingnan, may tulungan at bigayan ang kapatiran ng mga deboto. Ang bawat lugar po kasi dito, intindihan po. Kasi may lugar-lugar po naman kasi. Halimbawa po yung lugar nyo, ang pinuntahan, dumaan ang Nazareno, sa inyo po yun. Tapos pag dumating sa boundaryan po ng kanto ng ibang lugar, binibitawan na po. Sila naman po pumapasok. Tingin lang po. Wala na po yung sabihin na sigawan na ano. The order in the chaos comes with the formation of groups and how groups tend to, circulate themselves so that one group can take over the other groups. May kaayusan sa gitna ng kaguluhan, sabi ng ilang mga debotong nakausap namin. Pero sa tindi ng siksikan, hindi maiwasang magkasakitan. Kaya ang laging paalala, sana kung maging agresibo man sa traslasyon, ito ay dahil sa pagkalinga ng kapwa. Nandito tayo para sa Jesus Nazareno, pero pangalawa din po para ingat at mahalin din po yung kapwa natin. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Nag-inspeksyon ang Philippine Coast Guard sa Ilog Pasig para tiyaking ligtas ang pagdaan ng andas ng Poong Jesus Nazareno sa Ayala Bridge. No sail zone na rin sa bahagi ng ilog simula mamayang alas 8. Nakatutok si Rafi Tiba.
Sa kabila ng maburat na kondisyon ng Pasig River, ginalugad pa rin ng diver ng Philippine Coast Guard ang pundasyon ng Ayala Bridge para matiyak na wala ritong nakatanim na bomba. Zero visibility ang Pasig River kaya ang diver may tali para matiyak na makabalik siya sa bangka. Matapos matanggap ang all clear, babantayan na raw ng PCG ang ilalim ng tulay. Maging ang mga nakatira sa ilalim ng Ayala Bridge, pinagsabihan ng Coast Guard. Bukas, pag nag-start na yung ating prosesyon, dapat wala ng tao dyan, ha? Bukod sa PCG, nakabantay din ng Maritime Police at MMDA sa kahabaan ng Pasig River. Ilang oras bago yung pagsisimula ng traslasyon ay panay-panay na yung pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard dito sa kahabaan ng Pasig River. At kung dati ay doon sa may Jones Bridge madaan yung andas para sa traslasyon, ngayon ay inilipat na ito dito sa may mas matibay na Ayala Bridge para mas matutukan ng Philippine Coast Guard at para wala ring panganib na magkaroon ng sira yung tulay dahil sa dami ng mga debotong inaasahang sasama sa traslasyon. Simula alas 8 ngayong gabi hanggang bukas ng gabi, magiging no-sail zone ng Pasig River sa bahaging dadaanan ng traslasyon. Aside po dun sa deployment ng ating mga floating asset, meron din po tayo nakahanda na dyan ng mga medical teams just in case lang na may mga medical issues and concern along the way. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Pinalalabas umanong galing sa sariling bulsa ng ilang kongresista ang pinamumudmud nilang pera sa pag-iikot sa bansa. Pero galing umano yan sa mga ayuda program ng gobyerno at ibinigay ni House Speaker Martin Romualdez sa mga sumama sa kanya. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nakatutok si Mariz Umali. Ang alegasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, lantaran daw ang pamimigay ng pera ni House Speaker Martin Romualdez sa mga kongresistang kasama sa kanyang mga lakad. Ang pera mula umano sa iba't ibang ayuda program ng gobyerno, kabilang na ang kontrobersyal na AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita program. Nasilip daw nila ito sa mga reliable sources na napasama na sa mga lakad ni Speaker. So that's about 21 million. Kung nakaapat ka ba naman na sortie, 21 times 4. That's 84 million. So, ilan yan? Ilan yan sumasama? Nung nalaman ng mga ibang congressman na meron pala yan, nagsamahan na lahat. Ang perang ito pinalalabas naman daw ng mga nakatanggap na kongresista na galing sa kanilang sariling bulsa kapag kanilang pinamudmud na. How can they disburse this fund na ganun na lang makadali? Palalabasin pa nila na paparamdam nila sa tao na galing sa amin to. At magkakot pa sila, meron ba yan sa iba? May ginagawa ba yan sa iba? Ganun pa yung mga parinig. So nakakalungkot isipin. Sinubukan naming kunin ang pahayag ni Speaker Romualdez pero wala pang binibigay na tugon ng kanyang tanggapan. Sabi naman ng Department of Social Welfare and Development, imposibleng mga kongresista ang mamahagi ng mga ayudang ito. Hindi ito posible since kami mismo ang nagdi-disburse ng funds for AICS and AKAP. This is done through our social workers, through all of our workers in the field, sa satellite offices, pati na rin dito sa central office. As for the DOH and the DOLE, I believe ganun din yun. Kasi these funds are through the department, di ba? So the funds are with us and with the respective departments. Pero aminado silang naaalarma sila kung nagagamit man ang pangalan ng programa para sa pamumulitika. So we insulate our programs, as we have mentioned time and again, from politics. So wala kaming kinikilingan ng politician. Si Congressman Joey Salceda, wala raw alam tungkol sa sinasabi ni Magalong. Hindi ko alam. Hindi ko alam kasi hindi pa ako sumasama. Sa Bicol? Sa Bicol? May sarili ako. Doon ako. Pero yung pinamudbud doon, yung galing kay Speaker. Pero hindi sa akin. Yung bigas, galing pa lang kami kay Christine, Typhoon Christine. Timing naman na nandun si Speaker. Tiniyak naman ni House Appropriations Committee Chair at ako Bicol Party List Representative Zaldi Co na ang AKAP ay malinis at walang bahid katiwalian. Sa isang panayam idiniin ni Co na ang AKAP ay hindi pork barrel dahil ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang humahawak ng pondo at tumutukoy ng mga benepisyaryo. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Bukod sa pinagdaraan ng family issues, inamin ni Jillian Ward na makailang ulit na niyang sinubukan mag-quit sa showbiz.
Lahat ng yan nag-ugat sa kanyang anxiety at personal struggles while growing up in the public eye. Ang part 2 ng pagsalang niya sa GMA Integrated News interview sa Chika ni Nelson Canlas. Sa part 1 ng aking interview with Jillian Ward and Michael Sager. Like last year, nag-separate yung parents ko, so inamin ng star of the new gen na naghiwalay kamakailan ng kanyang mga magulang at nag-iwan ito ng malaking kalungkutan sa kanya. Para sa mga anak na dumaraan daw sa ganitong sitwasyon, magpakatatag ang payo ni Jill. So I guess, kinailangan ko na lang din po intindihin yung both sides. So, you really have to understand why it's happening and you have to trust yourself that you can overcome it and you have to be strong. Pag-amin pa ni Jill, nagkaroon ng time na merong misunderstanding sa amin ng dad ko, but I really love my papa super. So, I hope you're proud and I'm proud of you din na na-overcome niyo ni mama kung ano man yung mga pinagdaanan niyo. And kung ano man yung mga tinuro mo sa akin, I will show you na worth it lahat yon. And I will do more than what you expected of me. And I love you. Kung palangiti at masayahin daw siya sa mata ng publiko, kabaliktaran daw ang Jillian na makikita kapag nasa bahay siya. Growing up, sobrang strict ng parents ko. As in, OA. Hindi po ako spoiled talaga growing up. I had to earn everything I have. So kung ano po yung meron ako, I worked for it. Even my toys, I worked for it. Yung mga ganun po. So I guess, naging mahirap siya kasi growing up, sobrang strict ng parents ko. Tapos when they separated, medyo binigyan nila ako ng freedom, which is good. Pero naging mahirap po siya for me kasi hindi ko alam saan ako magsa-start, ganyan. Parang I grew up na lahat ng kilos ko, bantay nila. Lahat ng kilos ko po kailangan. Ano talaga? At some point, dinumero yung kilos? Yes, opo. Makailang beses na raw siyang nag-attempt to quit showbiz. Dahil hanggang ngayon daw ay may pinaglalabanan pa siyang anxiety and she's always hard on herself. Do you enjoy the attention? Kasi since 5, lahat ng puntahan mo, mall, palengke, restaurant, lahat kilala ka, lahat gustong buhatin ka, lahat gustong magpa-picture sa'yo. Yes po, na-enjoy ko siya kasi pag meron po nagpapapicture, sobrang saya nila. But sometimes, meron pong isang incident na wake po ng grandfather ko. Tapos umiiyak ako, tapos may gusto makipag-selfie, gano'n. Tapos super bata pa po ko noon, mga 13. Growing up, hindi po ako marunong mag-say ng no. So imagine niyo po, andun yung kabang ng lolo ko, umiiyak ako, tapos may papaselfie, so parang, sige po. I grew up na hindi po ako marunong mag-no. So somehow, yun po yung natututunan ko ngayon, na kailangan mo rin ng boundaries to protect your emotional, mental health. This year sa primetime naman, magpapaiyak. Hindi ko naman pwedeng iwan yung pamilya ko. Magpapakilig si Jillian at Michael sa pinakabagong rom-com na May Ilonggo Girl. How much I love you. Tila tribute daw ito ni Jill sa kanyang ina na isang Ilongga. Dual role ang gagampanan niya sa serye. Si Tata yung makulit lang siya, very carefree. So masasabi ko po, almost same lang kami, So, ganyan. kumbaga wala kang effort masyado pag si Tata. Sakto lang po, gano'n. Pero po si Venice, nahihirapan po ko. Kasi ano siya, maldita po siya dito. Sobrang seryoso, nananakit siya, gano'n. Lagi siyang galit. So nahihirapan po ako kasi in real life, hindi ako marunong magalit. Actually, pag nagagalit po ako, iniiyak ko siya. Si Michael naman, excited nang i-explore pa ang kanyang karakter bilang Francis na malaki ang similarity sa kanya. For me po, I'd like to say that I'm very driven. If I want something, I really work hard to achieve it. And yeah, si Francis po, he wants to do well in his business. Ako naman, I want to do well in my career. And while minding my family, very important sa amin both. Sa Lunes, January 13 na ang May Ilonggo Girl. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil.
Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula po rito sa Quirino Grandstand sa Maynila, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.